Hello guys, nakalusot na kami sa immigration. Ayan na, nakaano na kami, tuloy na talaga to. Ayan. Ay, dito pala. Dito ba? O, diba naliligaw na ako? O, diba guys? Tingnan mo nga yan. O, nasa Pilipinas pa lang ako pero naliligaw na ako, diba? Airport pa lang yan. Paano pa pag nakan sa ibang bansa, diba? Kaya dapat hindi ako mahiwalay sa kanila. So, eto share ko lang kasi first time traveler kaming apat. Sa Siam kami magpipinsan kasama tsuhin namin sila mag-asawa tsaka mga anak nila. So naki-join kami sa para masaya. 'Di ba? The more the merrier. So ito yung pinsan kong single. Ayan, single po yung dalawang yan. O, binibenta ko na nga yan. Palit ko na lang ice cream. Kaso masiselan to sa mga ewan ko sa mga to. So ayan na nga talagang nag-video na ako kasi nga as in tuloy na talaga, wala sa amin na offload. So ganun siya kasi mainit-init pa to guys ang mga issue na usapang offload lagi dyan sa mga tourist, kung mga itsura kang dugyutin o kaya itsura kang walang pera, sabi nagiging questionable, sabi nila ha. Pero sa amin naman ngayon, pero walang gaanong itinanong kundi ang sabi saan ba kayo pupunta, sa ano bang gagawin nyo doon, tapos ilan ba kayo, sino mga kasama mo. Hindi na kami hinanapan ng tulad ko, hindi ako hinanapan ng ng business certificate, yung yung permit, 'di ba? Tinanong lang ako kung ano ang trabaho ko. Sabi ko, self-employed, sari-sari store lang. So, syempre, kung ikaw ay officer ng immigration, magtataka ka, sari-sari store lang. Kaya ba nito i-provide yung sarili expenses niya papuntang ibang bansa, 'di ba? Kung baka mamaya mag-TNT. Kaya hindi mo din sila masisisi. Pero wag namang i-judgmental tulad ko, sari-sari store nga, pero pwede naman kasi pinaglalaanan yan yung pag tutor ng ganyan sa kasi mga lang naman yan, mga mura na mga tourist package ang mga binubok karaniwan. So ayun na nga guys, eto naglalakad kami, malayo pa pala, nasa dulo kami ng nasa dulo yung namin sa departure area namin, ng waiting ng departure area namin. So ayun na nga. So dito tawan-tuwa na ako kasi sabi ko salamat, wala sa amin na iwan. Ayan, 'di ba? Nagngingitian na yan. Tapos kami, nagtatawanan kami kasi siya, yung alam nyong kasi ilan sa amin ay hindi talaga alam kung saan ang destination namin. So ayan na, 'di ba Chris? Yan, hapunan niya yan, nagutom sila. Yan. Lakihan mo pa yung subo mo. Lakihan mo pa. Niloloko ko nga siya, hanggang bukas na yan kasi ang alis namin ay 10:30 ng gabi. So ang dating namin ng Vietnam ay daling araw na ang dating namin sa kaya Vietnamese food na yung kakainin namin kinaumagahan. So ayan, tira Chris. Tapos guys, syempre ako nakikisunod lang sa kanila. Pero ang totoo talaga, kabado na talaga ako niyan kasi lalo na nung nakapila kami sa may immigration officer na syempre hiwa-hiwalay kami. Kasi sa totoo lang, hindi ko kabisado kung ano yung ruta namin. So diyan pala sa airport ay libre ang wifi. Depende na lang kung ikaw makakonect pa kasi kung maramihan na, hindi ko na alam. So, habang naghihintay kami ng ay nakakain pa naman. Pero, parang saglit lang naman yan. Parang naubos na rin yung oras namin sa kakatingin-tingin. Tapos, eto, nakita ko ang Cebu Pacific na
ano, sabi namin, o sige, picture na. Nag-aanuhan kami na sabi, picture na tayo kasi malapit sa eroplano. Yun pala guys, yan na pala yung sasakyan namin talaga. So, sabi ko, ay, tapos ano pala, sabi namin, ay, ayun pala ang aming flight namin na Cebu Pacific nga pala. So, ayan na, nagtayuan na nga kami kasi ayan na, magpapapasok na. Open na yung departure area. So, dumating na ang ating eroplano. So, habang dyan, syempre, nagmamasid-masid lang ako. Tapos, syempre, ang mga namin, ang mga inaanuhan namin ay yung mga bagahe namin, syempre. Syempre, ako nga pala dyan, yung wala akong maleta kasi sabi namin sa sa namin na ang hand carry ay 7 kilos lang. So, ayun, kaming dalawa magpinsan, nag-isang maleta na lang kami. So, ayun na nga, pababa na kami, mga ngiting tagumpay na yan ng mga kasama ko. Syempre, tapos, buti sila sanay na no, sa pag sakay ng eroplano. So ayan 'di ba, pinicturean ako ng pinsan ko. Sabi niya, Ate Lab, picturean kita. Nag-post din ako, pero tingnan mo naman, video pala. Kaloka. So ayan na nga, tara na. 'Di ba? Saglit lang kami na naghintay. Siguro mga 1 hour lang kami doon sa sa departure sa waiting ng naghintay. So ayan na, ito na talaga. Ayan, napapasok na kami talaga ng pintuan ng eroplano. Sabi ko, ay, ganito pala to. Tapos nung sabi ko, ay, parang bus lang. Sa journey or kalokohan ko. 10:30. Syempre, bawal mawala ako. Sabi ko nga sa kanila, wag niyo mawala. Ayan, nakaano pa yung ko. Ito palang kagandahan kasi may ready ka ng passport. So, siguro kung mag-apply ako ng abroad, no, dire-diretso yung ko kasi 42 years old pa lang ako. Tapos, kompleto naman ako mga requirements as in NBI lang, tsaka medical yung kailangan ko. So, yun na guys. So, samahan nyo kami na kami sa pag-take off. So, sa mga ko dyan, sa mga magta-travel dyan as tourist, siguro i-provide nyo lang talaga ang source of income nyo kasi syempre, ang talagang concern ng mga taga-IO ay paano mo paano mo matustusan yung sarili mo sa ibang bansa. Syempre, in times na hindi naman natin sa hinihingi, paano kung biglang nagka-aberya, tas wala kang pera. So, anong mangyayari? So, ayan na nga, ayan na, nakikita nyo. Nasa bintana ako, 'di ba? 'Di ba? Sobra akong lucky sa namin, sa flight namin na to kasi nasa bintana ako. So, sulit. Talaga masasabi ko sulit yung yung aming bakasyon na to. Tapos syempre as first time traveler, sige talaga ako kabibideo yan, tsaka kaka-picture. Diba po sila, kala nila picture diba? Tinago ko na yung passport ko, tsaka kasi syempre yan ang napaka-importante. So yan talaga, pakaiingatan nyo kahit saan kayo pumunta.
kahit nasa hotel na kayo, wag niyong iwanan sa hotel kasi pag nasunog ang hotel nyo, patay ang passport nyo, hindi kayo makakauwi ng Pilipinas. So, kailangan talaga yan ay nasa katawan lagi. Tsaka wag isama sa pera kasi pag nawala ang wallet, pag napagka-interesan yung wallet mo, patay ang passport mo. So, di ba may isang vlogger na nangyari yan na yung passport niya at pitaka niya ay magkasama. So, nawala kasi nadudukot. So, ang Vietnam, ang ay parang lang din, Pilipinas siya na marami ding mga medyo parang Quiapo. Maraming mabibilis ang kamay. So, yan na guys, samahan nyo na kami sa ating pag-take off. Nung makaano na nga, nung stable na yung lipad ng eroplano, syempre, umidlip-idlip na kami. Kasi syempre, 3 oras kaming babiyahe papuntang Vietnam. So, eto na nga, hindi naman nagtagal kasi nakatulog nga. So, ayan na, nag-announce na ang flight attendant na lalapag ng eroplano. So, nag-ready na kami. So, anytime ay pababa na kami. So, landed on Ho Chi Minh, Vietnam. So, yun ang unang naming destination. So, may seatbelt pa, o, 'di ba? Parang kotse lang. So, eto na nga guys, lalanding na kami. So, ayan na siya, nasa Ho Chi Minh na kami. So, syempre, ang inaabangan ko naman dyan ay yung mga pailaw-ilaw sa taas kung ano ang itsura kung gabi. So, napakaganda tingnan. So, finally, ayan na. Landed na talaga. Nakalapag na tayo. So, nakasayad na yung eroplano sa ground. Kaya, ito na. Hanggang dito na lang muna tayo. So, see you to my